Bawat gabi ay pinag-uusapan natin ang simpleng paglalarawan ng buhay Kristiyano. Walang iba kundi ang krus ng Kalbaryo. Ang krus ay binubuo ng dalawang haligi. Ang haliging patayo at ang haliging pahalang. Kapag ang pahalang at patayo ay nagtagpo, nabubuo ang mensahe ng Ebanghelyo. Nabubuo ang mensahe na minsan isang panahon, in the fullness of time, ipinadala ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo upang kayo at ako ay makasumpong ng kaligtasan. Subalit hindi natatapos dito ang kwento ng pagliligtas ng Diyos. Ang isang taong tumanggap sa pananampalataya, katulad ng isang haliging pahalang, kinakailangan din itong maibahagi sa iba. Sabi ng Biblia, libre niyong tinanggap, libre niyo rin itong ibabahagi. At ang kaligtasang ito ay isang kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na nag-iisa nating tagapagligtas. Kaya nga sa gabi-gabi ng ating isinasagawang pag-aaral, itinataas natin si Jesus sapagkat si Jesus lamang ang nag-iisang daan, katotohanan at buhay. Ngayong gabi, tatalakayin po natin ang isang natatanging paksa. Ito po ay pinamagatang kong a courtroom of contrast. Kanina ay tinanong sa atin ng ating pastor kanina dito sa ating takapagpakilala kung kayo ba ay nakapasyal na sa isang hukuman. Marahil ang iba sa inyo ay nakapunta na, ang iba naman ay napapanood natin sa pelikula. Ang isang hukuman ay isang lugar na kung saan dito sinasagawa ang tinatawag na paglilitis o pagsisiyasat. Alam niyo ba mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, araw-araw sa ating buhay, mayroong tumitingin at pumapansin sa atin. The way we talk, the way we dress, the way we behave, the way we relate to each other. Para tayong isang taong nakaharap sa isang mata ng mapanuring mga tao. Nakaharap tayo sa mundo ng opinyon at pamumuna at tinitingnan ang bawat gawi at bawat gawain na maari nating ipagkaloob at ipakita sa mga taong nandoon. Kung minsan, ang ating pagkatao ay pinupulaan. Kung minsan, ang ating pagkatao ay hinatulan na. Hindi dahil sa meron tayong ginawang masama. Hindi dahil sa tayo ay merong ginawang mabuti, kundi iyon ang nakikita ng maraming tao sa kanilang pisikal na pagtingin. Ang mga tao ay pumupuna, ang mga tao ay nagbibigay ng opinyon base sa panlabas na pakikitungo ng tao, base sa panlabas na trabaho, panlabas na impluwensya at panlabas na pagkilos ng mga tao. Ngunit alam ba natin, minamahal kong mga kaibigan, na nasa hukuman ng Diyos. Sa hukuman ng Diyos, iba ang pamamaraan ng kanyang pakikitungo. Iba ang pamamaraan sapagkat ang Diyos mismo ay hindi lamang naghahanap ng mga ebidensyang pisikal. Siya ay naghahanap ng isang uri ng pananampalatayang totoo. At ang pananampalatayang ito ay nakikita ng Diyos at kailanman hindi ito nakikita
sa isang sulyap lamang sa pagtingin sa isang tao base sa kanyang panlabas na kaanyuan. At habang ang tao ay nagbibilang ng kabutihan, habang ang tao ay gumagawa at nagbibilang upang maging batayan ng kanyang kaligtasan, ang Diyos naman ay nag-aalok. Ang Diyos ay nag-aalok ng biyaya bilang tugon sa ating kababaan. Tayo pong lahat ay yumuko sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Na sa gabi pong ito, Panginoon, ay kinikilala po namin ang iyong banal na presensya. Nasa pamamagitan ng ministeryo ng iyong Santong Espiritu, ang bawat isa sa amin ay iyong lilingapin, tuturuan, sasamahan, pakikitunguhan, upang higit naming maunawaan ang iyong dakilang pagliligtas. Salamat po, Ama, sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, na siya naming tanging tagapagligtas. Amen. Sa Lucas 18, 1 at 8, inilarawan ni Jesus ang isang sitwasyon sa hukuman. Inilarawan ni Jesus ang isang sitwasyon sa hukuman na nagpapakita ng dalawang magkaibang sistema ng hudikatura. Dalawang uri ng pamamaraan kung papaano i-assess ang mga bagay-bagay. Ang isa ay tiwali na tinatawag na makasariling hukuman ng tao na kung saan ang moto ay magpursige at magkaroon ng aksyon ang mga nakatakdang mga pabor base sa mga ebidensyang kanilang tinitingnan. Ang isa naman ay isang hukuman. Subalit kakaiba ang hukumang ito sapagkat ang hukumang ito ay banal. Ang hukumang ito ay banal at hindi nadadala lamang sa mga panlabas na mga ebidensya, kundi ito ay tumitingin sa mas malalim na pagtingin, hindi katulad ng pagtingin ng tao na madalas ay limitado. Kaya nga, ang banal na hukumang ito ay nag-aalok ng perpektong katarungan. Nag-aalok ng perpektong katarungan na walang hanggan at ang pangakong katwiran ay magtiwala sa Kanya. Sa gabing ito ay aking ikukwento sa pamamagitan ng salita ng Diyos ang sinasabi ng aklat ng Lucas, ang Ebanghelyo ng Lucas, Kapitulo 18, ang talata ay 1 hanggang 8. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng kasulatan. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. At sa lungsod ding iyon, ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Ang sabi ng talata, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-araw?
Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Last verse, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit, sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Ito po ang isang parabola. Ito po ang isang talinghaga tungkol sa isang likong hukom at sa isang biyudang patuloy na nagpupursige at humihingi ng hustisya. Sa gabing ito, sa pamamagitan ng ating pag-aaral mula sa kasulatan, ay ating tutuklasin ang mga dakilang prinsipyo ng Biblia. At sa gabing ito ay nais kong ipaglingkod sa inyo ang tatlong mahalagang susing kaisipan na nais kong sabihin tungkol sa hukuman ng tinatawag na pagkakaiba o contrast, na kung saan ang unang isipan, kung saan may pagtanggi ang tao, naroon naman ang pagtanggap ng Diyos. Sa hukumang liko, marami ang nababasted. Marami ang mga hindi nakakapasa. Marami ang conviction at convicted. Subalit sa hukuman ng Diyos na siyang banal at tapat na sumisiyasat, naroon ang pagtanggap at pagpapawalang bisa sa kanilang mga kasalanan. Minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, narito po ang hukuman ng tao na kadalas ay nakabatay sa desisyon sa kapangyarihan, koneksyon o kayamanan. Lagi nating napapanood sa television, lagi nating nababrowse sa inyong mga cellphone sa internet, ang sinasabi nila, bakit nakulong ang iyong kasama, ang iyong kapitbahay, ang iyong mahal sa buhay? Wala ho kasi kaming pera. Mahirap po kami. Wala ho kaming koneksyon. Alam niyo po, nung nagmi-ministry ako sa Quezon City Jail, nung bata-bata pa ako sa Quezon City Jail, tinatanong ko ang mga inmates nandoon sa kulungan, bakit sila nakulong? Ano ang kaso nila? Alam niyo ba, marami sa kanila ang hindi umaamin ng kanilang kaso. Ang sabi nila ay, nakursunadahan lang ho ako, pastor. Hindi ho ako kasama, ako lang ho dinampot. Mabagal ho kasi ako tumakbo eh. Nung nagkaroon ng raid sa sabungan, ako ho ang nadampot, pero yung mga tunay na mga nagsasabong ay nakawala. Nanood lang ho kasi ako. At meron namang mga tao na nagsasabing, bagong salta lang ho ako sa Maynila, wala ho akong kakilala. Kaya wala ho akong kakayahang ipagtanggol ang aking sarili. At kinamusta ko ang progreso ng kanyang kaso. Hanggang ngayon po ay nakapending at tatawagan. Kung tutuusin, maraming mga tao na nasa loob ng kulungan, iba-iba ang kanilang sitwasyon. At sinasabi nila na sila ay mahirap at sila ay maliit, walang tinig. Pero gusto kong sabihin sa inyo na sa parabola, tulad ng balo sa talinghaga, yung babaeng byuda na tila walang karapatan o kapangyarihan ay lumapit at humingi ng hustisya. Ang di makatarungang hukom na hindi naniniwala sa Diyos ay kumakatawan sa isang sistemang may depekto, makasarili at padalos-dalos. Meron pong kasabihan at ito'y isang katotohanan that justice delayed is justice denied. Ang katarungang naantala ay katarungang ipinagkait. Justice delayed, justice denied. Alam niyo ho ba na mga salitang ito ay mga salitang iniugnay sa isang British statesman na ang pangalan ay si William Gladstone noong ika-19th century. At ito'y inulit ni Dr. Martin Luther King Jr. na patuloy na umaalingaw-ngaw at patuloy na pasalin-salin ang isang malalim at makabagong lipunan
na pinatutunayan na ang isang hustisyang o katarungang naantala ay isa ring tinatawag na katarungang ipinagkakait. Minamahal kong mga kaibigan, ipinapaalala nito sa atin ang tunay na katarungan ay hindi lamang dapat tama sa diwa. Hindi lamang ito dapat tama sa diwa, kundi maagap sa pagpapatupad. May kasabihan po tayong mga Pilipino, aanuhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya hindi lamang basta hustisya ang hinihingi natin. Hindi lamang tamang pagbibigay ng render ng justice, kundi tinitingnan din natin ang pagre-render ba ng hustisya ay nasa time frame, maagap na pagpapatupad sapagkat kung ito ay huli na, biruin mo, sasabihin, acquitted ay namatay na. Wala nang silbi yung pagpapawalang bisa na siya pala ay hindi nagkasala pero na-incarcerate siya sa bilangguan sa napakahabang panahon. Bagamat meron namang batas na kinocompensate sa bawat taon na kanyang ginugol at sinabing wala siyang kasalanan. Minamahal kong mga kaibigan, kapag mabagal umikot ang gulong ng katarungan, kapag mabagal umikot ang katarungan, ang mga inosente ay nagdurusa. Hindi po ba? Ang mga inosente ay nagdurusa at ang may sala ay nagiging mas mapangahas. Kasi ang akala nila walang batas. Kaya madali sa kanilang gumawa ng krimen sapagkat sabi nila, hindi naman nakuhulihin at patumpik-tumpik naman ang hustisya sa ating bansa. At ang tiwala sa sistema ay unting-unting nawawasak. Minamahal kong mga kaibigan, ang paulit-ulit nagpaglapit ng byuda o babaeng balo na sumasagisag sa pagtitiyaga at pagtatanggol sa sarili ay nagpapaalala sa atin na kahit ang mga sistemang may kapentasan na katulad ng likong hukom ay tumutugon din sa patuloy na paninikil o presyon, hindi sa dahilan gusto niyang mag-render ng justice, kundi siya ay nakukulitan lamang. Meron pong public pressure. Kanina lamang lumabas sa news yung ICI. Ano yung ICI? Independent. Yung binuo ng Pangulong Bongbong na iimbestiga sa mga korap. Ang public clamor ay dapat ito ay isa publiko. Ang sabi, hindi namin ipapasa publiko. Pero due to public pressure, merong isang news na ilalagay na nila ngayon sa TV ang proseso. Marami ang mga taong natuwa sapagkat magiging malinis ika at magiging patas ang pagtingin. Justice delayed is justice denied. Ang prinsipyong ito'y pinaniniwalaan ng makalupang hudikatura, pero lalo namang itong totoo na makatarungan sa hukuman ng Diyos na hindi nagmamaliw at nagsasabi ng pawang katotohanan. Sa isa pong podcast ni Honorable Michael Frederick Muskie, Associate Justice ng Sandigang Bayan, sasaling ko na po sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasabi sa kanyang podcast. Paano dapat timbangin ng hukuman ang makatarungang proseso para sa akusado at ang karapatan ng Estado na magsampa ng kaso? Yun ang kanyang premise at katanungan. Sagot, ang karapatang magsampa ng kaso ay dapat timbangin laban sa tungkulin ng Estado na igalang ang mga pangunahing karapatang pantao na ipinagkakaloob sa bawat mamamayan nito. Kaya naman, ang mga hukuman ay dapat protektahan ang akusado mula sa mapang-api na pagkakaantala habang iniiwasan ang pagiging malaya sa pananagutan
sa pamamagitan ng pagbibigay sa Estado ng makatwirang panahon upang magsampa ng kaso. Ang layunin dito ay katarungan na tinitiyak na ang hustisya ay hindi padalos-dalos, ngunit hindi rin ipinagkakait. Alam niyo po, nung mabasa ko ito, habang dinidevelop ko po ang sermon na ito, para bagang lumulukso ang aking puso. Sa isang makalupang hustisya, na kung sila ay may ganong pananaw, na dapat galangin ang proseso, dapat galangin ang karapatan ng akusado, at dapat din kilalanin ang mga biktima na dapat magkaroon ng mabilis na paglilitis at katarungan. Tinitingnan ko ang hukuman ng Diyos na kailanman ay hindi nagmamaliw, tapat sa kanyang pagsisiyasat kung ang makalupang pamamaraan ng pagtutuos ng batas. Ganon ang kanilang isipan. How much more ang Diyos na hindi tiwali. Amen? Minamahal kong mga kaibigan, sa gabing ito, isang katotohanan ang pinapatunayan sa atin na sa mundo ng batas, ang naantalang katarungan ay nagiiwan ng sugat. Nagiiwan ng sugat na hindi gumagaling sa puso na hindi mapalagay. Ngunit sa espiritual na mundo, ang pagkaantala ng katarungan ay tumatama sa mas malalim na bagay. Hinihikayat nito ang ating pananampalataya sa tamang panahon at katwiran ng Diyos. Maraming ang sumisigaw. Maraming sumisigaw. Katulad ng sinabi ng banal na kasulatan, hanggang kailan, Panginoon? Ang kanilang panalangin, hanggang kailan, Panginoon, itong injustice na aming nararanasan, itong kawalan ng hustisya, hanggang kailan? At kapag sa tingin nila ay nagwawagi ang kasamaan at patuloy na naghihirap ang mga inosente, ang pakiramdam natin ay parang nananahimik ang langit mismo. Pero, pinakikinggan ba tayo ng Diyos sa ating mga hinaing? Di nyo ba naririnig? Di nyo ba naririnig? Ito po ang sigaw para sa katarungan na kasintanda na ng sangkatauhan, mula sa mga hukuman ng mga hari hanggang sa mga panalangin ng mga inaapi. Matagal nang mananabik ang mga tao sa tama na maipatupad at maitupad na walang pagkaantala. Narinig niyo ba yung kantang, di nyo ba naririnig? Isang awit ng protesta. Di nyo ba naririnig? Tinig ng bayan na galit. Himig ito ng Pilipinong di muling palulupig. Ito po isang protest song. Isang protestang awit na kinokonteksto sa isang uri na mapanupil na pamahalaan. Subalit ang pinag-uusapan natin dito ay hindi mapanupil na pamahalaan, sapagkat ito'y isang pamahalaang ang batayan ay hustisya at awa. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin, ikaw na napapagal at nabibigatan, at bibigyan kita ng kapahingahan. Minamahal kong mga kaibigan, sa hukuman ng Diyos, ang tinig ng mahina ay may halaga. Amen? Amen. Hindi dito pinag-uusapan kung ano ang estado mo sa buhay. Kung ikaw ay merong kakayanan sa iyong buhay, sa hukuman ng Diyos, ang tinig ng mahina ay may halaga. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating antas ng ating buhay. Hindi siya tumitingin sa taas ng ating pinag-aaralan o sa ating nakaraan. Alam niyo ba, mga minamahal kong mga kaibigan, sa pagsisiyasat ng Diyos, ito'y lumalagos pa sa mga basihan ng pagkukwenta ng tao ng mga ebidensya. Sapagkat ang tao ay tumitingin lamang on a surface level, pero ang Diyos ay tumitingin sa ikabuturan ng puso ng bawat isa. Kaya nga, tinatala ng kasulatan, sabi
ng testimonya ng likong hukom sa balo. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ko ng katarungan sa aking usapin. Ang balo ay paulit-ulit na lumalapit sa hukom. At sa wakas, napakinggan din siya. Hindi dahil bukal ang puso ng pagtugon ng hukom, kundi nairita lamang siya. Nairita siya sapagkat sa pabalik-balik na apil ng balo doon sa likong hukom. Ngunit sa Diyos, isang panalangin lamang na tapat, isang panalangin ng pusong tapat ay agad maririnig. Hindi kailangang maghintay ng maraming beses dahil sa Diyos, siya ay handang tumugon sa isang pusong lumalapit sa Kanya. Isang katunayan na ang batayan ng hukuman ng tao ay hanggang panlabas lamang. Subalit ang batayan ng hukuman ng Diyos ay nandoon sa ikabuturan ng puso na tanging ang Diyos lamang ang nakababatid. Ikalawang punto ng katotohanan. Ang hustisyang batay sa ginawa mo laban sa hustisyang batay sa ginawa ni Jesus. Sa hukuman ng tao, kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Kailangan mong patunayan ang sarili. Ngunit sa hukuman ng Diyos, sapat na ang iyong pananampalataya. Sa hukuman ng tao, kailangang may ebidensya, patunay at merito, sapagkat mahalaga sa Kanya ang mga bagay nito, sapagkat ang mabubuting gawa ay ginagawang sukatan ng kabutihan ng kakayahan at ginagawang batayan ng Kanyang halaga. Sa mga kaso na hindi naman masyadong may kabigatan, may computation yung good conduct na ginagawa ng isang taong nakakulong. Kaya kinukwenta yung kung siya ay mabait, kung siya ay sumusunod sa patakaran doon sa bilangguan. At sa panahon, at the end of the day, merong mga may computation na inirekomenda sa Pangulo upang masabing bababa ang kanyang kaso o kaya lubusan siyang absueldo. Dahil ang puso ng tao ay mandaraya, marahil maaari niyang itong dayain sapagkat gusto niyang makalaya. Pero sa oras na siya'y makalaya, babalikan niya ang nag-set up sa kanya. Ang puso ng tao ay hindi nababasa ng kapwa-tao. Ang desisyon ng tao ay hindi nababasa ng kapwa-tao. Subalit ang Diyos, subalit sa hukuman ng Diyos, hindi mo kailangang patunayan. Sapagkat hayag sa Diyos ang lahat, kailangan mo lang manampalataya sapagkat hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng pagsusumikap kundi sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi makatarungan kung hindi siya magiging totoo. Sa Kanya walang tinatangi o pinapaboran. Yan po ang katangian ng hustisya ng Diyos. Sa hukuman ng Diyos, ang katarungan ay isang perpektong plataforma, ganap at hindi pabago-bago. Alam niyo yon? Saan kayo nakakakita na naglalaro ng basketball o anumang uri ng sport? At the middle of the game, sasabihin, hintay, palitan natin ng rules. Palitan natin ng rules sapagkat lumalamang na sa kabila. Ngayon ay, ang tirang malayo ay 5 points na para makahabol. Hindi po pwedeng ganun. Pero ito'y nangyayari sa hukumang nasa lupa. Ang Diyos ay hindi nagkakamali o nagtatangi ng sinuman. Hindi rin siya kurap na maaring maapektuhan ng takot o pananakot o impluwensya ng kapangyarihan. Sapagkat sa katotohanan ng kanyang hustisya, sabi ng banal na kasulatan, nagtagpo ang awa at katotohanan at hinamplos ng katwiran at kapayapaan ng isa't isa. Minamahal kong mga kaibigan,
Kung katarungan lamang ang nananaig, kailangan ng parusa para sa kasalanan. Kung ang intensyon ay katarungan lamang, may dispense ang justice, at pag inaibigay ang parusa, nandoon, na-meet mo na ang hinihingi mo. Kung awa lang ang nananaig, hindi malalampasan nito ang mga bagay na sakit na dulot ng pagkakasala. Subalit ang hukuman ng Diyos ay kakaiba sapagkat nagtagpo ang katwiran o ang awa at katwiran sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Hindi ba si Jesus nung siya'y namatay, ang bukang bibig na lumabas sa kanya, Ama ko, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Kristo ang naging perpektong tagapamagitan. Siya rin ang nagdala ng parusang para sa atin. Dapat sana ay tayo'y napako. Subalit, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, nakasumpong tayo ng katarungan at kaligtasan. Kaya ang sabi ng Biblia, pinapaalalahan tayo ng talinghagang ito na ang pagkaantala ay hindi nangangahulugang pagtanggi. Sabi ng Biblia, huwag kayon mawalan ng loob sapagkat ang makatarungang hatol ay darating sa kanilang lahat. At ang Diyos ay hindi nagtatagumpay sa pagkaantala. Kumisan, tayo'y nagiging mainipin. Ako, weakness ko yan madali akong mainip. Pero sa Diyos, He has His own timetable. Ang kinakailangan lang natin ay magpatuloy at kilalanin ang kanyang timetable. At para sa mga nagtitiwala sa kanya, may katiyakan ang kanyang katwiran sapagkat ang mga taong pumili at nakaranas ng kaginhawaan, nararanasan niya ang tunay na pagbabagong iniaalok ng Diyos. Sa Diyos, ang kanyang hustisya ay napapalooban ng pagbabalik loob. Napapalooban ng buhay na walang hanggan at napapalooban ng isang pagbabagong buhay ng isang pagkatao. Ang pagkaantala ng hustisya sa tingin ng mga tao para bagang isang naglalarawan ng kahinaan, subalit ito ay isang tagumpay sapagkat ang totoo nito, iniintay niya ang bawat sa atin upang tayo ay magsisi. Ang huli, punto na dapat nating maunawaan sa mensahe ng Kalbaryo ay ang hukumang may pagtatangi at ang hukumang may katarungan at biyaya. Sa talinghagang ito, ang hukom sa talinghaga ay walang malasakit. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ngunit, kahit hindi siya naniniwala sa Diyos, sa kakapursige ng babaeng balo, sa araw-araw na pagpunta niya, kung ang isang masamang hukom ay kayang gumawa ng tama, may tama siya. Hindi kaya ang Diyos na kailanman ay hindi nagkakamali, ay hindi magiging tama sa kanyang desisyon? Minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, kung ang likong hukom ay nakapagpapasya ng tama, bagamat siya ay liko, how much more ang Diyos natin ay hindi liko at tiyak at sigurado at perpektong makapagdidispense ng hustisya sapagkat siya ang larawan at halimbawa ng tunay na katwiran. Amen? Minamahal ko mga kapatid, ang hukuman ng Diyos ay kakaiba. Ito ay pinamumunuan ng hustisya, ngunit hinahawakan ng biyaya. Alam niyo po yun? There is justice and there is mercy. Hindi lamang hustisya. Hindi lamang hustisya, kundi tinitingnan ang tinatawag na biyaya. Dito ang makasalanan ay pwedeng mapatawad. Ang nagkasala ay pwedeng manumbalik.
Ang nawawala ay pwedeng matagpuan. Yan ang pagdidispense ng hustisya ng Diyos na may kalakip o hinahawakan ng awa. Ang totoo nito, mga minamahal kong mga kaibigan, kung walang mercy, sabi ng Biblia, lahat tayo ay nasunog na. Lahat tayo ay napunta na sa impyerno at walang kaligtasan. Kung hindi dahil sa mercy ng Diyos, kung hindi sa habag ng Diyos, na laging bago araw-araw, makasusumpong tayo ng kaligtasan. Justice and mercy at the cross meet at the cross. Justice and mercy meet at the cross. Hindi binabaliwala ng Diyos ang kasalanan. Ang akala ng iba, dahil sa may habag, may awa, binabaliwala ng Diyos ang kasalanan. No. Kung binabaliwala ng Diyos ang kasalanan, ay dapat hindi na namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Parang sinabing, amanos na. Kalimutan na natin yung mga kasalanan nyo. Tabla-tabla na tayo. Walang Kristong mamamatay. Pero dahil sa hindi binabaliwala ng Diyos ang kasalanan, ngunit sa pamamagitan ni Kristo, binayaran niya ang ating mga utang. At ito ang tinatawag na perpektong paglalarawan ng katarungan at biyaya na nagtagpo sa krus. Kung ang tao ay may pagtatangi, ang Diyos naman ay may pagtingin ng habag. Walang kasalanang hindi kayang patawarin. Walang taong hindi kayang iligtas. Ang tanong ngayon, handa ka bang tanggapin ang kanyang biyaya? Handa ka bang tanggapin ang kanyang pagliligtas? Kung ang tao ay may pagtatangi, ang Diyos ay may pagtingin ng habag. Diyan po malinaw ang pagkakaiba ng dalawang hukuman o hudikatura. Walang taong hindi kayang iligtas. Pero sa kahuli-hulihan ng talinghaga, sa dulo ng talinghaga, matapos ipakita ni Jesus ang kabalintunaan ng hukuman ng tao at ng hukuman ng Diyos, siya ay nagtanong. Ano ang tanong? Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? May daratnan pa ba siyang mga taong may pananampalataya? Isang tanong na hindi niya sinagot. Bakit? Sapagkat ang tanong na ito ay dapat sagutin nating lahat ngayon. Now na. Sa pagbalik ng Panginoong Sukristo, may daratnan pa ba siyang pananampalataya, taong pananampalataya? Ang katanungang yan ay para sa akin, at para sa inyo, at para sa ating lahat. Ang ibig sabihin, kaibigan, nais ng Diyos na tingnan mo ang perspektibo ng kanyang kaharian. Nais ng Diyos na tingnan mo ang perspektibo kung paano niya iginagawat ang hustisya. Kung minsan gusto natin ang hustisya, pero isinasantabi natin ang ating sarili na tayo pala ay may kabahagi rin kung bakit nagkabuhol-buhol ang mga bagay-bagay sa buhay sapagkat meron tayong problema at ito isang bagay na dapat nating makita. Minamahal kong mga kaibigan, ang tanong ay hindi kung darating ba ang katunungan, hindi ba darating ang katarungan, hindi po yan ang tanong sapagkat tiyak na darating ang katarungan sa pananampalataya hanggang sa itay dumating. Ang sabi, ang essence ng tanong, mananatili ka ba sa pananampalataya hanggang si Jesus ay dumating? Ang pananampalataya, ang ebidensya na inahain natin sa harap ng hukuman ng Diyos. Ang mananampalataya ay patuloy na nanalangin, nagtitiwala, namumuhay ng matuwid, alam ng Diyos at nakikita at kumikilos sa tamang panahon. Kaya ang tanong, sa pagparito ng Panginoong Sukristo, may pananampalataya pa ba siyang masusumpungan? Ang ibig sabihin nito, mananatili ka ba sa pananampalataya?
kapag si Jesus ay dumating na. Kaya yung tanong kanina, di ba? Kailan darating si Jesus? Paano matitiyak? Eksaktong petsa, taon, araw, segundo, darating si Jesus. Pero ang sabi ko kanina, ang sagot ko kanina, ang tagon siguro ay, handa ka ba? O paano ka naghahanda sa pagdating ni Jesus? Mananatili ka ba sa pananampalataya hanggang si Jesus ay dumating? Sa katapus-tapusan, ang balo ay hindi tumigil sa pananalangin. Hindi siya napagod at naniniwalang darating din ang hustisya at iyon ay pananampalatayang hinahanap ni Jesus at ang pananampalatayang dumaraan sa tinatawag na pagsubok at hindi sumusuko kahit sa na parbagang tila tahimik ang langit. Kaya ang sabi ng Biblia, lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Si Jesus ang nag-iisang sasordote natin sa langit. Inaanyayahan niya tayo na tayo'y lumapit na may katapangan sa trono ng biyaya sapagkat nalaan ng Diyos ang kanyang awa at tiyak na makasusumpong tayo ng biyaya. At ito ang magsisigbing baon, lakas, espiritual na lakas sa panahon na tayo ay nasa isang uri ng sitwasyon. Namahal kong mga kaibigan, ang katotohanan, tinuturo ng Biblia, darating ang araw na ang bawat tao ay tatayo at haharap sa hukuman ni Kristo. Whether we like it or not, lahat po tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Sabi ng Biblia, sapagkat tayong lahat ay dapat mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ayon sa mga bagay na ginawa niya sa katawan. Lahat ng mga bagay na ating ginagawa ay ipinagsusulit natin. Subalit ang mabuting balita, sa kabila ng mga kapalpakan ko sa buhay, sa kabila ng mga bagay na aking nagawa, sa kabila ng aking mga kahinaan, sa mga kabila ng mga bagay na hindi ko naabot, nariyan ang biyaya ng Diyos. Nariyan ang tapat na pangako ng Diyos. Nariyan ang pagmamahal ng Diyos upang ibigay sa atin at tanggapin natin ang kanyang hatol. Isang uri ng deklarasyon na pag-aaring ganap sapagkat si Jesus ang nag-iisang tagapagtanggol ng ating mga kaluluwa. Nakatayo sa ating tabi at ang kanyang katwiran ang bumabalot sa atin upang tayo ay magkaroon ng katiyakan. At kapag bumagsak na ang huling martilyo ng hatol, ang bawat kawalang katarungan na nagawa dito sa lupa ay itatama. Ang bawat tapat na panalangin ay sasagutin. Ang katarungan ng Diyos ay hindi maantala sapagkat iyon ay tiyak na ipatutupad. Nakalulungkot lamang ang sabi nila, para bagang totoo rin sa Diyos, justice delayed, justice denied. Pero ang totoo nito, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang mga pangako, kundi matayaga sa inyo na hindi ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Amen? Amen. Hindi pala tayo ang naghihintay sa Diyos. Kung titingnan ninyo ang talatang yan, tayo ang iniintay ng Diyos. Ako ay iniintay ng Diyos. Kayo ay iniintay ng Diyos. Tayong lahat ay iniintay ng Diyos. Hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang mga pangako, kundi matiyaga sa atin na hindi ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Minamahal kong mga kaibigan, ngayong gabi, si Jesus ay tumutuktok sa pintuan ng ating mga puso. Si Jesus ay kumakatok
sa iyong puso na kanyang sinasabi, anak ko, panahon na upang ikay lubusang lumapit sa akin. Panahon na upang ikay lubusang tumanggap sa akin. Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Ang isipin mo ay kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ito na ang sandaling iyon. At ito rin ang oras upang tanggapin ang kanyang biyaya. Matapos nating mapakinggan ang pagkakaiba ng dalawang hudikatura, pamamahala sa lupa at sa langit. At kung papaano ang Diyos ay lumilingap sa bawat isa sa atin. At kung papaano ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako sa pagbibigay ng paghatol, sa kabila na tayo hindi karapat-dapat, ano ang iyong magiging tugon sa gabing ito? Kinikilala ba natin at tinatanggap natin ang pagliligtas ni Jesus sa gabing ito? Kung yan po ang iyong pagpasya o pagpapasya, maaari po bang ipakita nyo sa inyong pagtayo at tayo po ay mananalangin? Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Sa kabila na kami ay hindi karapat-dapat, kami po ay inyong pinaging dapat. Dahil po sa krus, sa katawan ng aming Panginoong Sukristo, sa dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, nakasumpong ang bawat isa sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kayo rin po ang lumingap sa amin upang ma-realize namin ang aming mga pagkukulang at makita namin ang aming mga abang sarili sa paanan ng krus na humihingi ng iyong biyaya at awa. Salamat po sa gabi pong ito na ipinaalala niyo po sa amin ang dakilan ninyong pagliligtas. Katulad ng lalaking liko, hindi po kayo liko. Bagamat ang sanglibutang ito napapunta na sa kapahamakan, ay nakapag-iisip pa ng mabuti para sa kanyang kapwa. Higit kayo, Ama, na nagbibigay at naghandang magbigay ng tamang malasakit at tamang pagliligtas sa iyong bayan. Patibayin niyo po ang pananampalataya ng ating mga kaibigan. Patuloy niyo po silang samahan, lingapin at ipadama ang inyo pong personal na pagliligtas sa kanila. Salamat po sa iyong pagliligtas, Panginoon, sa iyong matamis na pangalan. Amen. Marami pong salamat at pagpalain po tayo.